In the rich valleys of Manolo Fortich, Bukidnon, there is a peaceful village called Diklum. Golden cornfields cover the land, reaching far into the distance. In this place, corn is more than just a plant. It supports families and gives hope for trading with the world. Good afternoon, sir. So, kami din ang student from NBC. So, mga din ang mga pangutana sa inyong sir. Sir, pwede ba din mo ma-introduce imong self, sir? Pila na pod ka katuig nagauma or nagatanom sa imong mais, sir? Ako si Alda Omar, taga Diklom, mga 10 years pataas na po kung nag-farm. Unsa ang imong inspirasyon imong nagapadayon ka sa pag-uma, sir, sa imong pagtanom ng mais? Ganahan ko sa uma, nga manong nagpadayon pug ko tungod kay kuan ra siya makuan kay siya sa akong panahon ba, dili bitaw ko ma-pressure. Dili pareha sa manarbaho nga tibok adlaw yug ka 8 hours o niya nakay sundon agalon. Ganan ko ani kay ako may magbuot sa oras kanus ara ko mo duaw sa akong farm. Nana ra mo nang nagpadayon ko. Unsa pod klase nga mais, sir, imong ginatanong, sir? Bisag unsa man pero sa pagkakaron kay sweet corn ning niya. Tapos ang imuhang proseso ni mga gikan sa pagtanom hantod sa pag-ani, sir? Kuan man ma'am, dili ni siya pareha ma'am sa kaning nang regular bitaw nga mais. Kay kaning niya kinahanglan gyud ka og permi atimanon. Nya kinahanglan gyud nga nay mag-maintenance sa imong farm kay kung ikaw ra isa di man pod makayaw nya tungod kay busy man ni siya kay kinahanglan imo siyang i-supervise, tanaw nimo nga nabay ulod, ang sagbot pod kinahanglan nga imo siyang maintenon nga hinlo siya ba. O mao nga ang nakakuan ani di pareha sa mais pwede pagtanom nimo, pwede nimo siya biyaan, balikan lang nimo siya pag ting abuno na, ting harvest na, ana kaning niya kinahanglan gyud nga ayo kay maintenance nga trabaho sa imong farm aron nga hinlo gyud siya, dili siya ilagaon, dili siya uloron. Unsa na inyong gamit karon sa pagtanom, sir? Mano-mano pa ba Japon mo or high-tech na inyong gamit karon? Mano lang yapon siya ma'am gay kinahanglan man gud ni siya nga imong i-plaster tanom kay nandan bitaw nga paagi sa una sa pagtanom sa katong mais bitaw nga regular lang siya nga mais. Dili siya pwede nga imong ikuan ma'am ipariha ato kay dili man magtupong iyang kuan tubo. Kinahanglan gyud siya nga manumano tod siya pero mas lisod siya itanom kontra atong regular na mais. Okay, sir. Unsa ang inyong gibuhat aron mas sigurado ang kalidad sa inyong mais, sir? Kuan lang gyud ma'am. Maintenance siya nga hinlo. Maintenance lang siya og spray. Okay, sir. Nakapil ba mo ka ng training or certification program, sir? Da man ma'am. Amo sa kuan lang niya mo kinaugalingon lang. Sa imong pagpamaligya, sir, pila man gyud tanan imong halin? Kuan ma'am kaning depende gyud siya ma'am sa kadagkoon, depende pod siya pod sa palit ra sa buyer. Nay usahay nga mo arang-arang pero napoy usahay pod nga kaning ni ang igo-igo lang. Agi sa pagpananom og mais, sir, traditional, semi-mechanized or fully mechanized? Mechanized. Sir, saan ninyo pag dumala ang mga peste, sakit sa tanom, sir? Mga pesticides, chemicals, spray, crop rotation. Kuan sir kanang maintenance lang nako sir nga gamitan og mga insecticide at makontrol nako. Gamitan og mga insecticide, foliar o mga fertilizer. Next, sir, is kinsa inyong mga pangunang mamalitay, sir? Mga lokal, mga merkado, mga kooperatiba, expertise, direkta nga konsumidor. Nami ka ng local nga buyer na wholesaler sa Cagayan ba? Sir, unsa nga klase nga pagputos ang inyong gigamit para sa mga commercial, sir?
kato ang muputos ani sir, kato naman lang ang buyer nga moanhi dire. O sila na kay among pagi sa pagbaligya kay intero manggod siya nga kanang hilaw pa. Doon na ba mo yung mga sertifikasyon para sa inyong produkto? Wala sir kay ngamo sir kaugalingon naman eh. Dili man pud ning niya siya kanang pangbaligya gyud nga kanang luto na bitaw nga kinahanglan gyud og mga certification o ngamo gyud kay planter man mi. Lahi man gyud ang katong buyer nga sila na gyud mo mag-process pud sa paagi sa pagputos saon nila. Basta nga mo adire kuan ra kaning tipuso ra siya. Okay, sir. Pila ang kasagarang presyo kada kilo sa inyong cornmeal, sir? Local o export? Kuan naman sa local ra sir kay kuan by pair anay by piece unya na poy by kilo. Usay kay kung ting summer nasa mga 25 to 30 ang kilo. Unya kung pag ting kuan pod ting sa by piece pod kada isa kay tag 11 to 12 or 10, 11, 12 ang by piece, by buok. Ang saang mga labing hagit sa produksyon sa cornmeal, sir? Pagbag-o sa klima, mahal nga gasto sa produksyon, kakulangan sa modernong kagamitan, kalisod sa pag-access sa patas nga merkado. Oh. Unsa imong pananaw sa kaugmaon sa corn farming diri sa Bukidnon, sir? Tanaw kay kuan kung dili mausab ang kaning paagi sa mamalitay na loy pod ang farmers pod kay di man ang presyo pod sa ila kanang gapamalit. O di sila mohatag saktong presyo di lisod gyapon ang farm kay magdepende gyud sa ila sa buyer. Hatagan kag oportunidad, sir, nga makabaligya sa gawas. Andam ba ka og ngano? Depende sir, sa depende ra andam gyapon pero depende na siya sa sabot sir og pila ilang kuha ana. Kuan ra man kaning ang welcome man ang tanan mo palit. Basta depende lang sa sabot sa price og magkauyon di. Okay ra. Pero kung dili, di man po namo ipamugos kay galingon naman po namo ni. So, mo lang to, sir. Salamat kayo sa Sige, imong salamat. cooperation, sir. Sa imong oras, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. You may be wondering if the interview you just merely watched is an example of what happens in local trading. Why do we include local trading when international trading is our main topic? We believe that every trade begins locally or in our own country, with our own culture and delicacy. And we trade it to another country so that they can also have it, because that is the essence of trading. The journey begins with careful seed selection. Farmers choose varieties suited to their specific climate and soil conditions, considering factors such as maturity date, yield potential, and pest resistance. Planting itself is a precise operation. Seeds are typically planted in rows with spacing carefully considered to optimize sunlight exposure and minimize competition between plants. Following planting, the care and maintenance of the corn crop is paramount. Regular watering, especially during dry periods, is essential, as is weed control to prevent nutrient depletion. Fertilization plays a vital role in providing the necessary nutrients for robust growth and high yields. Monitoring for pests and diseases is also crucial, with appropriate measures taken to mitigate any potential damage. As the corn plants mature, the harvesting phase approaches. The timing of harvest is critical, depending on the intended use of the corn. Diklum's cornmeal is milled from native yellow and white corn, cherished for its earthy flavor and gluten-free quality. Processed under the DA's Corn Quality Enhancement Program, it meets both local and international standards. From Middle Eastern bakeries to Asian livestock, from Diklum's cornmeal is gaining global acclaim. Overseas, Filipinos seek it for traditional recipes, while Japan imports it for health-focused snacks. Under the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, Diklum's cornmeal enjoys zero tariffs in the key markets. Strict adherence to Halal and ISO 22000 certification opens doors to Muslim-majority nations.
So here, you can see a table and a line graph illustrating the export growth of Diclum's corn mill from 2021 to 2024. Starting at 5 million pesos in 2021 and export increased by 20% each year, reaching nearly 9.81 million pesos by 2024. This steady upward trend visually reinforces the narrative of rapid growth and expanding global demands for Diclum's corn meal. I started down as farmers handpick ripe corn. After sun drying for days, the kernels are milled and packed in eco-friendly jute bags. Local cooperatives ensure fair pricing and traceability from Diclum's field to global shelves. Erratic weather and peace threaten yields, but innovation thrives. Farmers adopt climate-smart practices, while DA's Corn Resiliency Project provides drought-tolerant seeds and training. Cornmeal fuels Diclum's progress. Farmers now send kids to college, while women-led micro-enterprises supply markets. The industry supports 5,000 jobs, making Bukidnon a model for rural development. The future is golden, with plans for nutrient-fortified corn mill and partnership with global food giants. Diclum is poised to become the Asia's corn mill capital, providing that even the smallest barangay can feed the world.